Good day mga kabayan. Ayan, kagigising lang. Ayan, pag-usapan natin ngayon ang bilang isang OFW. Koreksyonan nyo ako kung may mali man akong nasabi o may kulang akong nasabi. Free po kayo mag-comment sa baba. Okay? Ito lang naman ay i-share ko lang sa mga naranasan ko or nakikita ko sa iba kong mga kababayan dito. Kahit sa sulok ng mundo, yung nakikita ko. Ngayon, swerte-swerte lang talaga ang buhay. Swerte ka sa amo or sa company man yan or swerte-swerte lang talaga guys. Una, bakit nagkaroon ang isang OFW na depression, anxiety, stress, yan. Una doon, syempre, pag yung pera talaga, di ba? Pag ang pera, yung pera, minsan kasi may mga maliit lang sahod or sorry ka, malaki sahod mo, ganun. Pangalawa, yung utang, di ba? Minsan kasi kadalasan, ang sa Pinas, may mga na hindi nalaman na may mga kapamilya sila na OFW na nagsasangla ng passport para lang may maipadala sa Pinas. May time din naman na sa Pinas ang napapadalahan ng pera ay parang winawaldas lang nila, hindi nila pinapalagan yung pagod, parang isang click lang, nawawala kagad yung pera. Ganun. Samantalang mga OFWs, yung mga nakaranas na super tipid, makakain lang ng itlog sa araw, ganun, sardinas, para may padala lang sa Pinas. Diba? Tapos, swerte ka kung may naiwan ka sa Pinas na talagang masin mo sa pera, pinapahalagaan yung pera na pinapadala, na pinapaguran nila ng kamag-anak nila sa kamag-anak pamilya sa sa ibang bansa. Yun, napakaswerte talaga guys, ganun. Pangatlo, ang pagkakaroon ng mga mistress, mga kabit, mga ganun, ibang mga, alam nyo na yung mga kakaroon ng problema, yun, yung, kung hindi man sa Pinas ang may kabit, dito sa ibang bansa magkakaroon ng pamilya. Siyempre, sino bang gustong magkaroon ng broken family? Isa din yun sa mga dahilan na may mga depression, yung mga naiiwan, or yung pinagtaksilan, ganun. Isa din pa talaga yun. Kasi mostly, kahit sa ang bansa, mayroong pangyayaring ganun na di maiwasan, na makikita mo na yung parang nakalimutan kung bakit sila nag-abroad, nakakalimutan nila kung bakit sila nandito, dahil sinira nila yung pamilya nila. Na yung gusto nilang iahon sa kahirapan, sinira nila kasi nagkaroon sila ng iba. Yun. Mostly din talaga halos dito mayroon halos may mga asawa, ganon. Pero kanya-kanya naman yun. Kaya yung iba naman kadalasan sa Pinas man, magkaroon man ng OFW ang naloko, o OFW ang nagloko. Ganon. May mga kadalasan halos pangyayari na tawag nun, may muto ba ko guys? Yan guys, hindi naman sa nanghimasok ka dahil naawa ka lang kasi minsan nakakalimutan kung bakit nandito sila. Yung iba ba, halos talaga napapansin lang na ang pero more on talaga sa depression dito talaga guys yung meron din iba dito na mga yung tulad ng mga naloko. Diba marami tayong naririnig, maraming nagpapakamatay, sa iba-ibang sulok ng mundo. Merong iba-iba man ang naranasan natin mga OFW, iba-iba man karanasan natin. Ito hindi ito panghihimasok, no, na magkakaroon ng iba kasi na nakikita
nakikita natin sa social media, nakikita natin sa ating mismong mata natin, minsan natin kaharap, gano'n. Alam mo, kaya hindi tayo lang talaga ang, nakakaalam sa sarili natin. Dahil parang tayo lang ang gumagawa ng sarili, nade-depress tayo, gano'n. May mga gano'ng factor na, um, paano ba? Sana mga kabayan nating OFW, sana sa gano'ng mga bagay pag-isipan natin. Hindi 'yan panghihimasok kasi pagdating ng araw lahat ay may consequence kasi 'yan, 'no? May consequence kasi lahat ng mga ginagawa natin kasi tayo lang ang gumagawa ng story ng buhay natin, 'no? Ang 'yun lang naman, yun lang the mostly nakikita ko. Kasi mahirap magkaroon ng isang depression, anxiety, or stress. Kasi tayo lang yun eh. Tayo lang ang makakagawa din ng solusyon kung paano natin labanan lahat ng mga yun. No? Sana mga kabayan, sa mga lahat may naranasan ng ganun yan, labanan natin, dasal lang tayo. Kasi tiwala lang sa ating Panginoon na makakayanan natin lahat ng mga pagsubok na dumating sa atin. Sa mga kababayan, mahirap din talaga kasi minsan ingatan natin ang mga sarili natin kasi yun lang isa natin, ang puhunan natin ng sarili natin, no? Kasi marami na rin kabayan natin na alam mo yung umuwi na lang ng bangkay, ganun. Kahit sa mga may mga sakit, ganun. Kailangan natin mga kabayan na mag-ingat palagi, magdasal, no? Kasi talagang sa panahon ngayon, hirap na talaga. Kailangan protekta